Okay. Good morning po. Don't worry, hindi po kami kakanta. So, nandito po kami para i-share sa inyo yung kabutihan at katapatan ng Panginoon sa marriage po namin. Wala pong forever. Pakisabi nga po sa asawa ninyo. So, hindi po totoo ang forever na ang sentro ng isang marriage yung mga sarili po namin. Bata pa po kami nung kinasal kami ni Alvin. Akala namin yung pagsasama namin ang magbibigay ng totoong saya at contentment na hinahanap namin. Pero hindi po. Dahil sa murang edad at mabigat na responsibility na pinasok namin, maraming beses kaming nahirapan mag-adjust sa binubuo naming pamilya na nagresulta sa napakaraming beses na away at bate. So, hindi ko na po mabilang. And para po kaming aso't pusa, naging national anthem na rin po yung away sa bahay. Minsan, pag nag-aaway kami, ilang araw kaming walang pansinan, walang kibuan, pataasan po ng pride hanggang sa isa yung magparaya na at mag-sorry. Kaso, hindi po ako yun. So, malaki rin po yung pasasalamat ko sa Panginoon nung magkaroon kami ng opportunity na makabalik at maglingkod dito sa BBCC bilang caretaker. At kahit po pala sa church kami nakatira, nag-aaway pa rin po kami. Ewan ko lang kung naririnig ng kapitbahay. So, ilang beses rin kaming nagkasakitan, verbally, emotionally, at maging physically. Until isang araw po, nag-decide kami na tanggapin ni Alvin yung offer ni tatay na sumunod siya sa Saudi. Akala ko, mas magiging maayos na yung pamilya namin. Mas magiging maganda yung relationship namin dahil wala na siya. So, malaya na ako. Siyempre, wala na ring away. Pero, mas lalong naging komplikado ang mga bagay nung napalayo siya. Nandun pa rin yung away, yung palitan ng masasakit na salita. Dahil din sa malayo siya at di ko siya nabibigyan ng tamang panahon para kausapin, kumustahin. Kahit nga ipag-pray, hindi ko na nagagawang ipag-pray yung asawa ko that time. So, parang ayos lang na lingguhan o buwanan na lang kami ng mag-usap. Nagkaroon kami ng matinding gap na mag-asawa. Dapat sana, habang malayo siya, ay ine-encourage ko siya at mas pinaramdam ko yung pagmamahal ko sa kanya dahil nakakaranas siya ng matinding homesickness. Pero hindi ko ginawa yon. Hanggang sa umabot kami sa point na ayawan na. Diyan ka, dito ko. Nagpaka-busy po ako sa ministry ko sa church at sa pag-aalaga ko kay Aaron. Doon ko kinuha yung joy at affirmation na hinahanap ko na hindi ko maramdaman sa asawa ko. And dahil na rin po sa kapabayaan ko, hinanap niya po yung kalinga at pagmamahal na yon sa iba't ibang bisyo. Dahil po doon, napuno ako ng galit. And sinabi ko sa sarili ko na ipakukulong kita pag uwi mo ng Pilipinas. Kaya yari ka, huwag ka nang umuwi. So, sobrang pain yung naramdaman ko. And hindi ko matanggap yung nagawa niya sa akin. Hanggang sa lumapit ako kay Pastor Derek at Ate Jody para magpa-counseling. Sinabi ko lahat ng nangyari and para maipag-pray namin yung sitwasyon naming mag-asawa. Malaking tulong po yung pananalangin sa pinagdadaanan naming crisis nung panahong yon. Di ko rin maipaliwanag kung paano unti-unting binago ng Diyos yung puso ko. Nung una, hindi ko talaga kayang sabihin na kasalanan ko. Hindi ko rin matanggap na kasalanan ko. Pero iba si Lord. Siya yung nagbigay sa akin ng courage para harapin yung mga naging consequences ng pagkakamali ko and at the same time, para tulungan si Alvin na magbago at bumalik sa kanya. Iba po yung feeling. Napakasarap nung pakiramdam nung
pag-aming ginawa ko sa mga pagkukulang ko sa asawa ko na nagtulak para mas magkasala pa siya. Although pareho kaming makasalanan. At kahit na naging matigas yung puso ni Alvin nung una, naramdaman ko yung forgiveness sa pamamagitan ng Panginoon. Lahat nung galit, lahat nung sakit ay nawala dahil ramdam ko yung overflowing na pag-ibig ng Diyos sa akin, lalo na sa Kanya nung panahong yon. Nahirapan po akong manligaw sa asawa ko. Ang hirap pala manligaw, buti na lang naging babae ako. Pero niligawan ko po siya nung time na nasa Saudi siya. Mahirap, pero masaya at napaka-fulfilling na role. Mas lalo kong naramdaman yung lawak, lalim at laki ng pag-ibig ng Diyos nung tumawag yung asawa ko para humingi ng tawad at nangakong ano man yung nangyari sa amin, isang pamilya kami. Dito, natutunan namin na ang pagpapatawad ay hindi lang po kasabihan, hindi lang po salita. Pero isa itong pangako ng pagtalikod sa nagawa naming kasalanan at anumang maling nagawa ko or maling nagawa niya, ay di na namin inuulit na inuungkat tuwing nag-aaway po kami. Tapos na po iyon. But instead, pinag-uusapan po namin yung kabutihan ng Diyos sa marriage po namin. Pinag-uusapan din namin lalo na yung katapatan ng Panginoon sa amin. Hindi po kami perfect na mag-asawa, pero masaya kami. Hindi lang halata. Maraming beses kaming nag-aaway hanggang ngayon. Ewan ko lang kung dinig din ng bago naming kapitbahay. So, nakakapagsalita kami ng hindi maganda sa isa't isa, hindi nagkikibuan. Pero at the end of the day, ramdam namin yung love at forgiveness na kaya naming ibigay sa isa't isa sa tulong ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. So, di ba po talagang walang forever? Lalo na kung sarili lang namin ang aasahan namin. Pero may pangarap po kami. Pangarap namin ang isang forever bilang magkapatid kay Kristo hanggang sa kabilang buhay. Good morning po.